KSU Online Radio is a project to modernize the laboratory facilities of the Bachelor of Science in Development Communication under the College of Agriculture, and it shall serve as a communication arm to further the reach of university along its fourfold thrust of instruction, research, extension, and income generation. Its first online broadcast was March 3, 2023, right after its inauguration, together with the other three CHED-funded infrastructure projects for Kalinga State University. This is a concrete step of the university in responding to its vision to be a knowledge and technology hub in Asia-Pacific region. Thus, is made possible by the funds released by the Commission on Higher Education through the able leadership of CHED Chairman Professor J. Prospero Popoy E. de Vera III, DPA, by championing free higher education. This is a living testament of the commitment of CHED and Kalinga State University to localize Philippine higher education towards internationalization, establishing the Philippines as a center of quality higher education. Welcome to KSU Online Radio. That end our special episode with CHED KSU Online Radio presents a special episode with CHED Unifast Cordillera. Join us on KSU Online Radio Facebook livestream. Yes, good afternoon kada tayo amin nga madama nga naka online, naka on iti radio da or online radio para iti da ito nga special segment tayo iti Kalinga State University online radio kata maibagami nga special segment medyo nabayag kami nga off air since adalang dibasit nga sinimpa tayo iti da ito nga online radio booth tayo kata nga rod agyaman kami unay ada kayo manin nga sumubaybay kada kami iti lasud iti maysa nga oras iti daytoy nga special segment iti talakayan sa universidad tayo iti Kalinga State University kata kadwak nga rod ita ni Ma'am Endolin isu iti technician tayo pa lang tata adamo ni Sir Nick nga isu iti documentation in charge iti documentation ket adamo ni Ma'am Keva iti office nga madama nga imon monitor na iti link tayo tapno makita tayo no clear mat lang kadagiti amin nga madama nga dumdumngeg kan sumubsubaybay ket nga rod before tayo nga agmove ket kablaawan tayo man pay dagitoy nga sumumsubaybay iti program tayo kata umuna launay kata ni Dr. Serafin Ngohayon. Good afternoon sir no madama ka man nga agwibuya iti KSU Online Radio anyways kata amok nga in share iti CHED Unifast kata ta importante da ito nga segment tayo. Good afternoon sir kun ako madi OIC CHED Regional Director ken kastamat iti very supportive nga University President Dr. Joy Grace P. Doctor. Good afternoon po ma'am.
And kasamot dagito university officials, dagito faculty and students, although today is scheduled for our work from home. So, except dagiya offices nga kailangan talaga iti nga kailangan da nga physically nga attend, like us in the University Information Office, dagito utility tayo, ken dagito ay yes GSO, dagito ay internal audit, adada amin ditoy. Ken aminan nga nag-report ita nga aldaw na imbag nga malim tayo amin na lalong-lalo na dagitoy stakeholders tayo, dagitoy parents tayo nga madamadumdumngeg, ngamin daytoy nga segment tayo nga ket we will be tackling on the universal access to quality tertiary education. Ket adadagitoy bisita tayo from CHED Unifast, nagapuda ijay CHED car, ket kuman nga sakbay tayong ag-proceed, ket iyam amuda ikatayo iso dati gong gundaway nga mangyam amo iti bagbagida kastamot nga kumablaaw da kada gitoy nga listeners tayo. Ket aside from our two important visitors, ket adantul ti maysa nga beneficiary tayo nga agsaumot lang. And of course, together with the University Information Office, ket dagitoy internal audit unit headed by Sir Bernard Ganutise, ket kumablaaw dan tumat madamdama. Okay, so you can take it away, ma'am. Siguro unahin natin si Dr. Bernadette Palek, our education supervisor and the Unifast unit head of CHED CAR. Good afternoon po, ma'am. Hey, good afternoon. Thank you, ma'am. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Lalong-lalo na ang anchor natin ngayong hapon at ang presidente ng Kalinga State University. Alam po namin na naka-work from home sila ngayon, pero binigyan pa rin tayo ng pagkakataon para makapag-share kami ngayong hapon sa ating program sa pinapatupad ng CHED Unifast na mga programa natin. Yes, ma'am. Thank you so much for coming again to Kalinga State University, and I think this is now your third time to third. This is the third year. Third na ang yes. Yes, of visiting Kalinga State University, and as well as guesting in our KSU online radio. And we also have our si Ma'am Jezeni Lauyan, our lead regional coordinator for the Unifast unit. Good afternoon, ma'am. Ayan, naimbag nga malam tayo amin. Siya kapo ni Jezeni Lauyan, may isang regional coordinator, dito coordinator for the Unifast or CHED Unifast na imbag nga alaw. Yes, so ayan ang napakagandang Ma'am Jezeni. Ay po, makuanak dito inagan mo. Jezeni, and yes, they are equally beautiful together with Dr. Bernadette. And of course, we also have with us our the head of the internal audit, and at the same time the focal person of Unifast KSU. We have Sir Bernard Ganutise. Good afternoon, sir. Naimbag nga malam. Once again, good afternoon to our viewers. Kat sapay ko mata productive tayo lahat tatanga work from home, ti set up tayo tatanga panahon. Okay, tama, sir. And of course, our ito yung pinaka-highlight mamaya. So one of our beneficiary of our test grantee, she is from the batch 15, and she is also a project Marites
completer for 2025, and she will be graduating she will be joining our batch 2026 graduates, and specifically she will be a graduate in public administration. But before that, kablaawak pa man ni din na Dr. Mushi Duyan. Good afternoon, sir. You should be proud nga nagapo iti college mo. Dahil may isang kwa tayo, test grantee tayo. So, without much ado, may I present to you, Ma'am Miss Jenny Claire Maglia Fontanilla. Kung mablao ka man mat, lalong-lalo na dagito'y parents mo, dagi kabarangayam, dagi friends mo. Thank you, ma'am. Good afternoon, viewers of KSU Online Radio, and good afternoon din, ma'am. Kadagay din mi and instructor ang bibuyarata. Good afternoon pa. Ayan si Miss Jenny Claire Maglia Fontanilla. So, madamdama kat denggan tayo. Dagi jay ni tawag na? What do you call this? We will be listening to her testimonies mamaya. So, this will be the highlight of this program, this segment. Aside dagi jay i-discuss tun dagiti nga guest tayo itata ket ngarod hantayo nga ibaybayag ited ko ngarod iti gundaway kini Dr. Bernadette Palek para iti introduction about no anya daytoy purpose tayo nga ada ditoy. Inya ti discussions tayo, inya iti focus na. Yes, ma'am, take it away again. Muli, maraming salamat. Kinakatuwa po namin na muli nandito po kami para ipahagi sa inyo kung ano man po yung mga programa ng CHED Unifast na pinapatupad po namin. So, una sa lahat, yung hindi pa po familiar kung ano po yung Unifast, ang Unifast po ay isang ahensya na attached pa sa CHED or sa Commission on Higher Education na ipinapatupad po ang mga programa na under RA 10931. So, sa RA 10931, ang mga provisions nito ay apat, pero dito sa apat, 3 lang po ang pinapatupad ng CHED Unifast. So, ang una po ay yung free higher education with, of course, in partner with State University, gaya po ng Kalinga State University. Tapos, yung tertiary education subsidy, na ito po naman ay ang listahanan ng DSWD po ang ginagamit natin para yun po ang basis sa ating mga beneficiaries. And then yung tulong-dunong program na ito po ay of course initiative from the different offices of the congressional districts. So, at yung pangatlo po ay yung student loan program, pero sa ngayon, hindi pa po natin pinapatupad dahil yun po ay depende sa availability po ng fund. Ayun po. So, ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act of 2017, of course, ang gusto po natin ay lahat po ng mga kabataan ay makapag-aral. No one should be left behind. Opo. Kaya ito po yung magandang isa sa mga magandang programa ng ating gobyerno. So, of course, ayun nga po, ini-emphasize po ng Universal Access, no student left behind, and its tagline na, ang tagline po natin ay kalidad
na edukasyon, abot na. Dahil po sa free higher education na pinapatupad ng state universities and colleges natin. Na again, isa po ang Kalinga State University. Ayun po. Okay. So, there we have it from Dr. Bernadette Palek. So, yung mga may magtatanong, pwede nyo pong i-comment sa comment section natin sa Kalinga State University online radio page, or nakashare naman po tayo sa Kalinga State University Facebook page. So, pwede po tayong chat ng sa comment section kung may mga katanungan po tayo para maliwanagan with our two guests na sasagot sa atin. And of course with Sir Bernard, and nakalimutan ko na ang ever beautiful din na staff sa internal audit, si Ma'am Jennifer Isidro is here with us also. Good afternoon, ma'am. Nandito lang po siya sa side. Okay, so ayun po mula kay ma'am. So that is a brief background of CHED Unifast. So may we also listen to Ma'am Jezeni? Yes, Ma'am Jezeni for some updates, or si Sir Bernard? Ay, ako na muna, ma'am. Oh, okay. So, may we first have Sir Bernard Ganotisi, the head of the internal audit, and of course, the focal person of our CHED Unifast, Kalinga State University. So once again, good afternoon sa ating mga viewers. So I will be just discussing kung ano yung mga updates natin with regards dun sa free higher education as discussed by Ma'am Palek. Ang sabi nga kanina ni Ma'am Palek, one of the programs of the UAQT is the free higher education. So for the being a state university po, kami po yung office po namin being the designated office na implementing dito sa Kalinga State University, ang nakikita po namin na number of FHE beneficiaries this year for Kalinga State University is 7,872 ngayon as of academic year 25-2. So out of 8,280. So bakit po meron tayong difference ng beneficiary? Yun po kasi yung palagi naming sinasabi during the orientation na ang coverage lang po ng free higher education is within the maximum residency rule. So within 5 years, required pong matapos ng student yung course na in-enroll po nila. So for the for 25-2, so 7,872 out of 8,280 yung ating beneficiary ng free higher education. So paano ba nagiging napapasok sa free higher education, or paano ba nag-e-enjoy yung mga student ng free higher education? Simple lang po ang application niya. Mag-enroll po tayo sa Kalinga State University. Tama. So upon enrollment, yun po generally, pasok ka po sa free higher education. Pero, when we're doing yung checking, kailangan namin i-consider yung mga items such as yung sabi nga natin, yung maximum residency rule. So, paalala lang po ulit sa mga students, since this is already a program to inform yung mga fellow students natin, make sure to finish your studies within the limit, which is 4 years na yung college program plus 1 year, which is yun yung extension. Oo, may extension po tayong 1 year. So, kailangan natin tapusin yung courses natin ng 5 years. What about pala, sir, sa mga 5-year course, engineering? Kung may 5-year, Yes. 5-year course, plus 1 po ulit. Plus 1 Yes, pa rin. ma'am.
Pero as of now, wala na po atang 5 years sa KSU. Ay, 4 years na ba yun? Yes, ma'am. Oh my God. Hindi aware ako. Yes, ma'am. Okay. So, ayan. So, yes, sir. So, for the frequently asked question before, even before our last program with the same guests, the frequently asked question is, paano ang selection ng grantees specifically sa TES at saka ano ba yung isa? TDP. Yes. Ayoko naman. For TES, definitely, currently, ngayong 2025, starting 2025, and then this year, actually, yun po yung palagi naming sinasabi during orientation na hindi na sila required na mag-fill up ng mga application form. Kasi, automatic, once na-enrolled po tayo sa KSU, pati TES grant, ina-upload na po namin lahat ng mga estudyante. Ang gagawin lang po ng mga student is to ensure na yung data na nakalagay sa ating MIS is correct. Sa Kasi, profile yes nila. ma'am, kasi doon po kami nagkakaroon ng issue normally kapag nagkakaroon ng mali-mali doon sa nakalagay sa MIS. Nagkakaroon po ng issue sa pag-submit po namin sa CHED kasi for example yung mga for example mali yung first name and then yung last name, imbes na yung first name nyo ginawa yung last name. Ganun ba yung mga issue na nakikita namin? Tama po. Oh, yes ma'am. So kailangan tong mga students required na i-ensure nila na dapat correct yung mga nasa MIS po nila. Tama. Yes. And then once po na na-submit na po namin yung na-i-upload na namin yung mga names sa CHED na po yung bahalang magpili. So wala po sa KSU Yes, yung wala po tayong walang sa hawak. selection. Yes, ma'am. So sa CHED mismo. Yes, ma'am, baka mayroon pa po. Ayan, nabanggit din po kasi kanina ni Sir Bernard yung baka sasabihin niyo kami po yung pumipili ng mga Opo. beneficiaries natin. Kami lang po ang nagfa-facilitate sa selection process. So, gaya po ng nabanggit ni Sir kanina, actually, ang pinaka-basis po natin sa TES ay ang listahanan ng DSWD. Yun din po yung nabanggit kanina ni Ma'am Badet, na doon po natin kinukuha kung sino yung pinaprioritize natin na bigyan ng subsidy. So, since ang DSWD po ang nakakaalam kung sino po yung mga families na nangangailangan ng tulong, kaya sila po yung tinap natin as partners para sa implementation ng tertiary education subsidy. Okay. So, ayun. So, the DSWD will furnish you a copy of, the list. So, kailangan mag-jive talaga na yung list, yung nasa list nila is talagang naka-enroll sila sa, for example, dito sa Kalinga State University. Yes po, ma'am. Kaya yun po yung importance ng sinabi ni Sir kanina na siguraduhin po na tama yung binibigay nating information sa ating mga institutions para pag magmamatch po, since digital po yung ginagawa nating matching, hindi po siya manual na hinahanap yung pangalan nila. So once po na nagkakaroon ng inconsistency sa pangalan, ay possible na yun po yung cause na hindi makuha yung bata sa subsidy. Okay, ayan. So, klaro. Clear na po yun. In addition, ma'am. Yes, ma'am. In addition din po, yung selection is national, ma'am. So, kaya lahat po ng enrollees na nabanggit po kanina ay nasa portal. So, through portal, doon po yung sa rank ng sa DSWD, yun po yung i-cross-match po. Kaya national po yung selection, hindi po regional. So, after dun sa national selection, the-download na po sa different regional coordinators, regions through the regional coordinators, and then yun na rin po yung ida-download ng respective regional offices sa different HCIs, yung sa potential grantees, yung sa list po. Okay.
So, hindi po talaga totoo na may say ang governor, may say ang congressman, may say ang Kalinga State University sa mga applicants. So, ayan. So, we are just facilitators or implementers of this program. So, ayan po. Yes po, ma'am. Okay. So, moving on, may we also listen or may we hear from Ma'am Jezeni for some updates of Unifast. Yes, ma'am. Going back to Ma'am Jezeni. Ayan. Excited ko din po sa inyong gustong i-share kung ano yung mga updates natin. Ano po ba yung nangyayari sa Unifast ngayong nasa 10th year implementation na po ang program. So last 2025 po, nagkaroon po tayo ng major changes sa ating mga leaders from the national level. So nagkaroon po tayo ng bagong chairperson and at the same time nagkaroon din po tayo ng bagong executive director para sa Unifast. So pag-install ay upon arrival po ng ating bagong chairperson, Chairperson Shirley Agrupis, ay nakabuo po siya agad ng isang strategic framework para po mas ma-focus po ng Commission on Higher Education kung ano po ba talaga yung mga priorities nila para ma-achieve nila kung ano man po yung mga inaambisyon nating improvement para sa higher education. So nakapaloob po actually ang mga strategies at priorities natin sa tinatawag nating Achieve Agenda ng CHED. So ang kabuuan po ng Achieve Agenda ay nasa CHED website www.ched.e.gov.ph. So dito po sa Achieve Agenda, nakalagay po doon and klaro po yung pathway ng Commission on Higher Education. So nakalagay dito yung mga strategies kung saan ini-strengthen po ng CHED ang implementation ng lifelong learning or ito pong gaya po ng pag-implement natin ng mga scholarships and grants, gaya po ng mga tertiary education subsidy, mga tulong-dunong program under UACTE. So isa din po sa mga nakikita natin or sa mga strategy ng ating bagong chairperson ay ang pag-develop po ng mga or pag-improve ng ating mga curricula para po sana ma-align kung ano po yung pinag-aaralan ng ating mga estudyante sa kung ano yung totoong kailangan po ng ating labor force. So, isa din po yun sa mga strategies niya. And of course, isa din po sa mga wino-work out ng Commission on Higher Education ngayon, ang pagkumpleto po sa mga kailangan nating datos para po makapagplano at makapaggawa tayo ng policy na effective gamit po yung mga data nang gagaling din po sa ating mga higher education institutions, sa ating mga estudyante, and of course sa mga different regional offices po ng Commission on Higher Education. So lahat po yan at ang mga iba po na plano ng Commission on Higher Education ay nakapaloob po sa CHED Achieve Agenda. So, pagkatapos naman po ng installation ng ating bagong chairperson ay ang installation din po ng ating bagong executive director. So, nabanggit ko po kanina ang ating bagong executive director ng Unifast, si Attorney Septon de la Cruz, which is actually galing po siya dito sa ating region as regional director. Kaya we are lucky kasi alam na niya po kung ano yung mga pangangailangan natin dito sa Cordillera. And nagkaroon din po siya ng agenda, ang tinatawag po nating assist agenda. So ano po ba yung purpose din po ng assist agenda? Gusto din po niya na i-improve din, mas lalo pong i-improve ang mga proseso ng Unifast para po mas mabilis na mabigay natin yung mga subsidy para sa ating mga beneficiaries. And of course, hindi rin po masyadong mahirapan yung ating mga higher education institution na partners natin sa implementation na mag-implement po ng programa since alam naman po namin na ang ating mga documents na kailangan sa mga higher education institutions ay madami po at kailangan po ng oras. So, yun po yung purpose ng ating assist agenda. And isa po sa mga priorities po under the assist agenda ay ang advocacy and promotion. So, ito po yung ginagawa ng region natin ngayon. Kaya po nabuo ang UAQT time, which is ito pong session natin na to para po mas ma-reach out. Gusto po namin or gusto po ng CHED Regional Office na mas ma-reach po yung lahat po ng mga Cordilleran youth. So, aware po kami na
ang pag-post po namin sa mga Facebook page, ang pag-disseminate po namin since regional level po yung ano natin, wala po tayong mga provincial offices, ay medyo limited pa po. So, we are initiating yung mga activities po na gaya nito para ma-reach out po yung ating mga stakeholders kahit saan man po dito sa Cordillera. Ayan. So, dito po sa implementation natin, ma'am, nabanggit ko po kanina, 10 years na po ang implementation ng Unifast, and actually doon sa ating pag nakikita natin, base sa mga grantees natin every year, ay medyo nagkakaroon po ng major na pagbaba at pagtaas ng beneficiaries ng tertiary education subsidy program at yung tulong-dunong program. So, although ang ating trend po ay palaging tumataas or nagkakaroon po tayo ng mga bagong beneficiaries every year, pero nakaroon po tayo ng konting pagbaba, or actually medyo malaki, 69% na pagbaba ng grantees natin nung nagkaroon po tayo ng pandemic. So since 2021, 2022 hanggang 22-23, yun po yung naranasan natin, yung up to 69% na decrease ng ating beneficiary. So, ito po ay sa kadahilanan na marami pong hindi nakabalik sa pag-aaral at nagkaroon po tayo ng scarcity sa pondo, kaya wala pong bagong beneficiaries. Pero we are so proud po na sabihin na for 2024-2025 hanggang ngayon po na 25-26 ay lumalaki na po ng lumalaki yung ating mga beneficiaries. So, actually, ang pag-grow ng ating beneficiaries from 2023-2024 hanggang ngayon ay up to 400% na. So, ganun po kalaki ang mga bagong beneficiaries natin dito sa Cordillera pagdating po sa tertiary education subsidy. So, same din naman po sa ating tulong-dunong program, ma'am. Same year din po, 2023 ay nagkaroon din po tayo ng reduction ng beneficiaries up to 29%. So, same din po yung mga dahilan natin dito. Marami pa pong nagko-cope up na mga estudyante, at of course, nagkaroon po tayo ng konting new slots para sa ating mga estudyante. Although, masaya din po naming ibahagi na from 2023-2024 na 6,000 plus grantees, ngayong pong 2025-2026 ay umaabot na po tayo ng hanggang 17,000 beneficiaries ng tulong-dunong program. And of course, hindi rin po papatalo dito yung ating mga graduates, ma'am. Kasi as of now, mayroon po tayong more than 7,000 or 7,659 na recorded na graduates under the tulong-dunong program, at sa 4,173 naman sa ating tertiary education subsidy. So, meron na po kaming minomonitor ngayon actually na more than 11,800 graduates kung saan hindi po namin sila pinapabayaan pagkatapos ng graduation. So, hanggang po makatake sila ng board exam, hanggang sa makatrabaho, ay sinusubaybayan po natin sila. Ayan. So, yun po yung mga updates na gusto po namin ibahagi sa inyo para po sa implementation ng Unifast dito sa CHED Regional Office. So, that is data for the whole, what tawag dito? CAR. Yes, ma'am. Yes, Data ma'am. po ng CAR. CAR yun. So, malaki-laki din yan, ma'am. Diba? Okay. So, ayan po from Ma'am Jezeny. Yun, yung mga important updates. So, yes, pa-share po yung live broadcast natin para naman aware yung lalong-lalo na yung mga parents ng mga students natin or yung mga grantees natin. So, pa-share po yung live broadcast para naman mapanood yung mga parents natin, yung mga stakeholders natin, so that they will be aware of these important updates from Unifast. And of course, yes, may we also hear from Ma'am Bernadette kung meron pa po tayong idadagdag sa mga updates from updates given by Ma'am Jezeny. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Muli, so nasabi na ni
ni Miss Jessie kanina, may increase po tayo dun sa grantees natin dito sa CAR. So, gusto ko pong i-share sa inyo na for academic for 2025, meron po tayong 21,916, the whole CAR po yon na existing na beneficiaries under the TS or the Tertiary Education Subsidy. So, meron po tayong 42% na increase from academic year 2024-2025. And for the tulong-dunong program, meron po tayong 15,232. So, that is an increase of 150% from academic year 2023-2024. Yun po. And for Kalinga alone, sa Kalinga po, for academic year 2025-2026, ay meron po tayong 3,092 beneficiaries under the Tertiary Education Subsidy. And we have 2,611 under the Tulong-Dunong program. Again, that is for academic year 2025-2026. So, para po doon sa mga bago natin na grantees, ay nagkaroon na po tayo ng orientation sa TS and TDP. So, nauna po last week ang Kalinga State University para sa kanilang orientation sa beneficiaries natin. And kanina, actually, ay nagkaroon din po kami ng orientation sa St. Tony's College. Pero yun po ay lahat po ng tulong-dunong program, under the tulong-dunong program ng lahat ng HEIs dito sa Kalinga. Ayun po ang aming update sa under tertiary education subsidy. Okay. Ayun. Ma'am Endol, parang okay, so ayan, so let's proceed. Ayun po from Ma'am Bernadette Palek. So ayan, nalaman na natin na medyo hindi lang medyo biglang tumaas ang bilang ng ating mga beneficiaries. Yes. So once again, kung may mga tanong pa po kayo, may mga tanong ng mga listeners natin, paki-comment po sa ating comment section para po mabasa natin at mabigyan ng kasagutan ng ating mga guests ngayon. And moving on, may we also go back to Ma'am Jezeni? I think, yes, Ma'am Jezeni or Sir Bernard? Yes? Baka meron pa pong idadagdag si Sir Bernard? Yes, ma'am. With regards po sa orientation that was yes, ma'am. With regards sa orientation. Kasi, this year, ang medium natin ng orientation? Online dahil dun sa memo na ang ating that we have to tawag dito, magtipid. Yes. Kasi nga tumataas ang presyo ng ating consumption. Energy. But despite that po, since work from home nga, naging successful po yung conduct ng orientation with our students kasi we already as of yung last na orientation natin is March 27 and April 10. And currently sila ma'am nagkaroon na ng face-to-face orientation ng April 17. For TES, we achieved at least 80% ng mga grantees. So currently medyo since kailangan nating this is actually a requirement sa mga grantees that they have to attend orientation. So walang exemption. Now we are already looking into possible na additional orientation still online dun sa mga remaining 20%. So as much as possible they have to attend kasi this is a requirement for you to attend
before ma-receive yung mga yung ating stipend. Yes. Ayun lang, those are the challenges kasi online. Pero the good thing is during the online nagkaroon na napansin namin na sumasama pati parents, ma'am. Yun ang kagandahan. So at least na-reach out natin sila and hindi na nila required na pumunta ng KSU, so kapay DJ plated damat piman. So nagkaroon ng at least orientation din sa side ng parents, and then nagkaroon din ng boost dun sa tanungan kasi normally kapag face to face I think medyo nahihiya sila. Oo, magtanong. kasi syempre kung may tanong tumatayo sila or nagre-raise ng hand. And at least during the face or online orientation, itatype lang nila yung mga tanong nila and we can cater dun sa meron actually yung CHED card din yung nag-initiate, and then they first hand nilang nasasagot yung mga inquiries. So yun yung positive side po. Nakaka-join na sila sa yes, ma'am. region. Yun Orientation, ang yes po. advantage pala ng Yes, Zoom. ma'am. Okay. So, keep posted lang po sa any announcement with regards sa additional na or sa last orientation po nung mga hindi pa po naka-attend ng orientation na students. Yes. Ayun. So, yan po ang advantage ng Zoom. Hindi lang yung mga students ang na-orient, kundi pati parents, and more important is nakaka-join yung sa region. Yan. So, hindi lang pa orientation para lang maka-receive ng stipend, but they are being guided kung ano yung mga dapat nilang gawin. Ano yung mga dapat nilang sundin. Ayun. Okay, so Ma'am Jezeny, I think may i-discuss pa po si Ma'am about Project PEPA. Tama po? But before that, yes, my greetings pa-shout out kay Ma'am Liven kasama nila sa internal audit, Ma'am Liven Faith Colangan Lozano. Good afternoon, Ma'am. Ayan, so nakasubaybay isuna kada tayo. Kat sapay kumata adupay ti ag-join tapno malawlawagan tayo ken ma-update tayo iti daytoy nga program iti Unifast. Yes, Ma'am Jezeny, take it away. Ayan. So, kas na istoryak tatay, ma'am, ada iti may nga priority iti Unifast, iti information dissemination. So, ada garo dagiti programa tayo like this session nga UAQT, kan adamot lang iti actually national program iti Unifast para met kadagiti 4-piece beneficiaries tayo niya. So, ada daytoy nung nangngagda daytoy Project PEPA or patuloy na edukasyon, patuloy na pag-ahon. So, daytoy nga programa ti purpose na daytoy pinaka-purpose na daytoy ket tapno ikan tayo iti information dagijay kakadwa tayo under the 4-piece program no anya dagijay mabalinda nga ma-avail no ag college dan. So usually ti kadwa tayo ditoy ket haan laeng nga Commission on Higher Education, kadwa tayo metlang iti TESDA, kadwa tayo metlang iti DOLE, kadwa tayo mutlaang iti DepEd para iti information dissemination caravan nga daytoy. So actually idi March 26, 2026 ay ada nakandak tayo iti maysa nga session. Actually iti plano na kumadaytoy ket agkaroon tayo iti provincial nga caravan tapto ma-ensure tayo nga amin dagijay 4-piece beneficiaries tayo kat ma-inform da no anya dagijay possible nga maalada nga opportunities no ag college daman or ag pursue da iti higher education. So last March 26 conduct tayo iti provincial leg ijay Banawe Ifugao. Reach tayo met iti more than 700 participants. So, ti focus tayo ditoy kat dagijay identified nga 4-piece beneficiaries. Isong adamat lang dagijay partners tayo like DSWD, dagijay kakadwa tayo ijay TESDA, ijay DOLE, kana daduma pay nga agencies nga nang i-provide iti information kadag iti beneficiaries tayo nga
isuda iti priority, may isa nga priority tayo gamin ijay programa tayo nga tertiary education subsidy program. So haan lang nga dijay ada ijay listahanan no dikat pati dijay ada ijay 4-piece list kat may isa nga priority tayo metlang nga maikan iti subsidy under the tertiary education subsidy program. Pero unfortunately kasgarjay nabanggit ni Sir Bernard Tatay kat medyo nangangailangan din po kasi yun ng malakihang pondo. So, right now, nagde-devise na po kami ng mga mechanisms na mas nakakatipid ang gobyerno. So, initially po ay na-postpone ang ating face-to-face na caravan sa mga provincial, but rest assured po na adadagijay programa tayo like this UAQT, pag i-intensify tayo, agbiro kami pa iti other partners mi, tapno mas ma-reach out mi dagijay dadumamat nga stakeholders tayo ijay other provinces. So we are also thankful kani KSU ta kanayon da kami nga accept uray no last minute DJ invitation, and we are so thankful for that. So di ay po iti plano tayo as of now, i-intensify tayo DJ UAQT program tayo tapno mas adu ti reach out tayo adamet iti plans iti Commission on Higher Education nga maki-participate kada gidjay youth development sessions, kandagijay family development sessions ti 4-piece, kadagijay kanya-kanya nga munisipyo da. So, orayan yun, no, adan to dagijay iayab ti DSWD kanyayo kat gagagatan tayo kung mga ag-attend tapno mangyumat lang no anya dagijay opportunities nga para kadagitoy ubing tayo no ag-college naman. And of course, kanayon mat lang nga agbibiro kami iti dadumapay nga partners tayo tapno makatulong iti information dissemination tayo kasi kas nabang na i-share ko tatay kat umadad-ado makita tayo iti support iti government dagajay tertiary iti higher education kasi ad-ado pay iti pondo nga iti da which is kailangan tayo matimas ad-ado nga beneficiary. So dijay iti update po as of now for project PEPA. So, actually, this is a partnership project between the Commission on Higher Education, DepEd, TESDA, and DSWD. Ayun. So, partnership of 4 agencies. Ayan. So, PEPA. So, hanta yung ibaga nga PEPA Pig, So, PEPA, may isa nga, patuloy na edukasyon, patuloy na pag-ahon. So, kas na ibaga tayo, napakaswerte ng mga students natin ngayon, libre amin niya, may dalang sumrek, ag-eskwela, adamot iti stipenda, free tuition fee, tapos makareceive dapat iti cash incentive, saan ka pa. So, compared before na no awan talaga ti pangalaan tayo kat we have to go into self-supporting tapno lang mamit tayo iti needs tayo nga agis eskwela. Ayun. So may we now hear from Dr. Bernadette Balek kung ano po yung mga what is all about this CHED Unifast partnership with Land Bank. Yes, okay. Ma'am. Yes, ma'am. Muli gusto nga po ng ating chairperson na mas mapadali ang pagtanggap ng ating mga grantees or beneficiaries ng kanilang financial assistance. So, dati MOA, Memorandum of Agreement, iti CHED Unifast with Land Bank, tapno diay maidiretso kadag ito'y grantees tayon or beneficiaries tayo dayjay financial assistance da. So, idi last week, that is April 8, we had a meeting, nakimiting kami ijay land bank managers, iti different land bank branches, iti Cordillera Administrative Region with the officers iti national matlang nga land bank. Tapno in-discuss mi no kas ano mi nga ma-roll out, no kas ano nga ma-facilitate tayo
iti panag-distribute garod ay panag-open, by the way, panag-open dagitoy grantees tayo iti accounts da ijay land bank. So rinugyan mi idi April 8 ti online meeting, and then idi April 13 meeting tayo met iti land bank, Ched Unifast ken focal persons tayo iti from HCIs tayo. Isong rugyan tayo no agrugin no April 20 iti roll out, so di roll out to nga dayjay ket on site or online nga mapan no on site mapan to dagiti staff ti land bank branches iti respective HCIs tayo tapno isuda ti mang-discuss di proseso no anya tinapintas nga account nga i-open dagiti ubing tayo kano kas ano da nga ag-open anya dagiti requirements ket no on-site ijaydan nga mismo nga ag-apply ag-open iti accounts da ma'am. So nga naparpardas hanon nga magna ijay HCI tayo dayjay pondo diretsyon kanyada. So actually naka-schedule ti different HCIs tayo dito'y Kalinga iti roll out diya pa nag-open dagitoy kwa ti KSU i-discuss siguro ni Sir Madam Dama, ni Sir Bernard no kaano ti schedule da, and na-inform mo tanan ma'am dagitoy HCIs tayo nga daduma dito'y Kalinga DJ schedule da base ijay meeting ni idi 30 April 13. Oo. Dijay ti may kami kat we hope nga malpas amin dayjay roll out or maka-open amin dagitoy grantees tayo hanggang May 15. Dijay ti target tayo nga amin da kat maka-open da by May 15, 2026. Tapno may diretso kanyadan dagijay financial assistance da. So, once again, the land bank ti umay dumanon iti HEIs. Yes, ma'am. No, i-request i-schedule ma'am ti HCIs tayo. Ayan. So, another convenience on the part of our student beneficiaries. Yes, ma'am. Yes. So, may we hear from Sir Bernard no anya iti update no kaano iti uyumay ti land bank dito'y Kalinga State University. Yes. Actually, ma'am, with regards dun sa opening ng land bank accounts, we already with yung mga bagong grantees natin, we already enrolled 3,113 na may bank accounts, and yung mga wala pa is 282 na lang. So ang status nun is ongoing account opening for new grantees kasi yung mga remaining pa. So ang ano na with regards sa KSU, actually wala tayong problem with regards sa opening ng land bank account kasi ni-roll out na natin actually ahead yung using yung online na piso account ng land bank. So yung mga may national ID na students, nire-require na namin sila na gumamit na lang ng online platform kasi we understand din sa part ng land bank, considering na iisang office lang sa Kalinga ang meron ang land bank. Land bank, tama. Yes, ma'am. So ang sabi namin, mag-online na lang yung mga may national ID, and then the rest kung wala, bibigyan namin sila ng letter of intent in order for them to open po sa baba. And then lesser hassle na rin in order para lesser hassle sa on both the agency. Okay, yes. Kasi kapag lahat po pina-LOI natin or letter of intent, maraming paperworks din sa side po natin. So wala na pong issue with regards dito sa sa land bank opening accounts for Kalinga State University. Okay. Ayan. So wala na palang problema with regards to the opening of accounts of our beneficiaries here in Kalinga State University. Wow, galing. Okay. Galing ni Sir Bernard. And of course, with Ma'am Jen and the rest of the internal audit. Okay, so ayun. Ito na siguro ang highlight ng ating segment ngayon. Okay, so
for our listeners, and yes, dagiti sumubsubaybay kat kaya't mi nga iyam-am mo kada kayo iti maysa nga beneficiary tayo iti anya kadi test. Our test grantee, she is from the batch 15. She is also a YEP Project Marites completer for 2025, and she will be graduating this May 2026. She belongs to the batch 2026 graduates. And of course, iso nga laslasay naktatay apay nga familiar ti rupa na tagayam na kadkadwak iti karasok. Kwa tayo, player tayo iso na iti ano yun, track and field. Yes, ma'am. Yes, nagpigsa da iti nga ubing. So nga bilibak mo kinaya na pinagsabay iti extracurricular, and then iti pinagadal na. Ket yes, sagana yu dagiti laplapayag yu dinggan tayo iti may testimony ni Miss Jenny Claire Maglia Fontanilla from the College of Public Administration and Indigenous Governance under Dr. Moshe Duyan. Good afternoon, sir. Sapay ko matag dingdingag ka. Ada ito may sang student yung mangtad iti testimony na. Ket without much ado, ket ikan tayo man ti gundaway iso na nga again mangintroduce iti bagbigina ken mangkablaaw kadag ito yung madama nga dumdumngag iti writing nga segment tayo. Yes. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am, sir, and to all viewers. Siya gayam ni Jenny Claire M. Fontanilla, TS Grantee, iti Kalinga State University, and also President of our organization in Public Administration and Student Athlete here in KSU. Siya gayam ti Bunso Datesi and June Fontanilla from Barangay Gobgob, Tabuk City, Kalinga. Taga Kalinga ka? Matlang? Or Ilocano ijay? Ilocano ni father ko and Kalinga ni mother ko. Oh, anya nga ko ti Kalinga. Parti Kalinga iso na. Tanglag, Lubuagan kasi? Ma'am, adamam ti dar na nga pinukpok mo. Okay. Ayun. So, bunso ko nam tatay? Yes, ma'am. So, anya mo ti inspiration mo nga apay nga pinili mi iti public administration? Ma'am, in pursuit ti Bachelor of Public Administration kasi kaya't ko ma'am aging excellent public servant, and I believe ma'am nga as a student of public administration kat dahito iti first step move or stepping stone kung ag-enroll to in the future ti law. Ayun. So, ayun, very good. Nagdakkel iti kuan na dayto ti ara paap na dayto nga ubing. Kathaan nga naging lapad iti status ti biag tapno agtultuloy. So hamot siguro nga dakes no damaga ka. Diretso dayto nga pinag-eskwela nga nakakat. Ma'am, nag-stop na lang ma'am iti second sem iti first year ko pero intuloy ko lang ma'am iti. That's good. Okay, so ayan, so may sa iso na nga pagwadan matlang modelo dagiti madama nga agad-adal napada na nga agad-adal ken dagi pay lang agarapaap nga wen nga agtuloy iti panagadal da. Okay, so idi before mo nga namuan dayto nga test ay anya mo ti kas ano mo ti status ti panag-eskwelaam idi haan kapay nga naala nga may isa nga beneficiary. Ma'am, di hanak pay po nga naala nga may isa nga beneficiary nga ikat may sanak po nga self-supporting and working student ma'am since senior high school. Kasi nakita ko ma'am ti rigat dagay naganak ko so nga kaya't ko nga aging independent na lang ma'am siya mismo ta agbirok iti allowance ko kin pangbayad kadagay needs ko ti eskwela. And then so ayan kas nako na da ma'am tatay ket haan tayo mga pilpilyan ni hamot nga da tayo ti ag-select mo sino ti maala. And you are lucky nga may saka nga na select or na ana iti dayto nga test or tertiary education subsidy. Ket
manipod idi naala ka akas may nga beneficiary iti test anyamot dagiyay mabalin ba istoryam no kas ano nga hasano nga nakatulong dayto nga test iti panagadal mo ken kastamot iti pamilyam. Dakal talagang matulong dayto TS nga naging grantees na kasi ma'am as in bagak tapay ma'am kat nag-working student nakapno lang makaalan ti allowance ko. Kasi ma'am every Saturday, Sunday panak po talaga magipa part-time job and school days po pagsabsabay ma'am nga mariing ti 4 AM tapno agluto nak ma'am ti mailaklako nga pang agsapa dagi karkarubang tapno dalang ma'am ti allowance ko every day. And dakal ma'am matulong dito kasi third year na po ma'am nga naala as grantee kat syempre da ma'am di thesis mi kat isumam ti nang tulong kanya nga pinangbaybayad ko kadagi printing kasi ma'am. And it is already an ease on your part tahaan ka nga accept supporting agyang kalata di balayo. Yes ma'am agyan na di balay mi and ma'am itultuloy ko lahat ma'am mag business ijay tapno lang ma'am adati pang support ko ti daily needs ko. Okay, so kasanumot nga kahit mimot nga mamuan kan i-share mo mot kada gito pada tayo nga pada mga estudyante no kasanong talaga nga na i-budget no ma-receive kasanong nga i-bad budget no ma-receive mo lagi jini dayto i-stipend mo from test. Kung tabi ma'am di na-receive ko jay allowance from test nga kat J nag-savings na ko ma'am JNT 3K in kabil ko savings ko then J nabatbati ma'am may kat inpo unak iti business ko tapno ma'am no daman ti magastos nga kailangan ti school ma'am may kat isumam ti pagalaak kasi yun. And aside from being a test grantee may saka nga Project Marites completer. Yes ma'am. So kaya't mimat lang nga i-share mo dagi experiences mo on your journey o iti dayto nga Project Marites. Ma'am idi nakaamok nga agkokwati Unifast iti maysa nga representative ti per colleges na ikat imba dagoson ma'am JNT dinmi nga kayat ko mapantap no kayat ko nga agkaroon pa iti experience tapta nga college na mas adong experience tapno adanto ti mai kwak no future kasi ma'am. Tas jay Project Marites ma'am kat nagdakal ma'am nga tulong na kanya jay kasi jay ma'am insusurod da kanya ijay nga day kat in kwak ma'am in apply ko ti real life kas imbak ma'am taptay kat adati kwa business ko jay gubgob nga hanggang tapta kat agkokapay lang ma'am aglaglag. Okay, so can you share no inya data about inya specifically data nga business? Ma'am kwa ma'am agla ko nak po iti dagay fruit soda dagay kwat dagay keket ma'am ti ubing dagay street foods kasi po ma'am. Sino ti paglaklak ma'am dagay di barangay yo mismo di? Yes ma'am di compound niya. Ayun. Yan kita nyo. So that is really a big help. Hindi lang sa kanya, lalong-lalo na dagi parents na. So, nagdakkel nga nakalagaan specifically sa financial burden iti family. And that is how we now see kas ano nga kadakkel tinaitulong daytoy test at the same time data Project Marites. So, ayan. Tatangarod ta umadanin iti graduation mo. Ket anya iti planom after graduation. Iti plano after graduation po ma'am kat ituloy ko pa ma'am iti adult ko as tap na magbalin na mga teacher kin maisurok ma'am kan dagi man future nga students kon to no kasano ti no uray niya ti rigat ti biag nga kat dapat i-pursue lang ti studies mo siya. Oh, yun. Very good. So, ayan. So, nakita tayo nga haan nga agpatingga isuna nga no mag-graduate tatang kat ada pa lang iti plano na nga agpangato. Ken yan.
tapno to share the knowledge kadagitoy future nga estudyante na. Okay, so may we also hear from you words of gratitude and inspiration, okay, para sa atin CHED Unifast. Ken amin dagiyay involved iti dayto nga test program. So kas kumakada ma'am, the Sir Bernard. So anya mati message mo para kanya na lalong-lalo na una iti CHED Unifast nga isuda iti mangim implement iti dayto nga test program nga nakasaliam. First of all, ma'am, agpasalamat na kini Lord ti amin nga blessing sa inted na kanyak, and to the government, to all taxpayers, CHED Unifast Cordillera, to the KSU Unifast and staff. Thank you amin ti inted yung nga opportunity kanyak nga as grantees tata. Nagdakkel po nga tulong kanyak daytoy as a working student po. And sana adupay ti matulungan nyo in the future po. Okay. So, yan po ang message na words of gratitude na para iti CHED Unifast. Kat anya iti, can you share that specific experience in your life nga talaga nga the most challenging part of your life as a student nga mabalin nga isumatikas lang advice or isutikas lang pagsarmingan dagitoy nga pada mga estudyante ken dagitoy pay agbalbalak nga ag-enroll or dagitoy incoming nga college students. So mayat siguro no mangi-share ka with that one aspect of your life that or the most challenging part of your life as a student nga amom nga isu iti nakatulong talaga king kakat daytoy test. Adat ti pasamak iti biag mo nga talaga nga di amom nga pinakanarigat nga part ti biag mo as student. Mabalin ba nga i-share mo kadagitoy pada nga students tapno isutikas lang pagsarmingan da wenno aramiden da ka nga modelo tapno itultuloy da lalong-lalo na dagitoy padam nga test grantees nga madamampay lang nga agis eskwela. Ti may advice ko lang ma'am kadagay pada nga students, grantees or non-grantees man mamay kat ipapatid dati eskwela da uray anya ti rigat ti biag nagado ti possible way tapno makaadal ti maysa nga tao basta ipapatid dati biag da work hard ma'am kasi. So is there an instance in your life nga talagang kaya't mo nga surrender kasi ngam talaga nga nagkwa ka porsigi ka nga agbasa? Ma'am, di gamin madamanak pa lang ma'am ag-work kin ag-eskwela kat kasla ag-breakdown na kun ma'am mga kaslakit kun sumuko pero ti inkastak ma'am may kat na coach ko ma'am nga ni Ma'am Mika Duliaw may kat nag-grant na kanya na tapos binagbaga na ma'am nag-advise na kwa uray nagsangsangit takpe kanya nan ma'am ti sango-sango mamin adungay kat nad-advise na ulat na ma'am nga han ka nga ag-give up Jenny kayam data adu kami mang sa work kanyang kasi. Ayun, shout out kay Ma'am Micaela Duliaw, isuti coach na Jenny Athletics. Yes. Good afternoon Ma'am Mika. Special mention ka ni Jenny. Ayun. So, there we have it. Nangagan tayo. Iti may isang testimony. Iti may isang test grantee tayo. Kat, congratulations in advance and good luck to your next journey. Thank Kat, you, ma'am. sapay ko mga itultuloy mo nga mang inspire kadagitoy madamapay lang nga agad-adal nga beneficiaries tayo. Thank you, ma'am. Yun. Okay, so may we listen or may we hear from Ma'am Jess kung ano po yung mga success stories highlight. Ayan.
So, adamat no, nag-share mo ti sa beneficiary tayo that may we also hear more from Ma'am Jess. Ayan. So, ni Jenny Claire, kat may salaang ijay millions of students nga natutulungan na actually daytoy programa tayo under Unifast, mapa free higher education man dayta, tertiary education or the tulong-dunong program, kat adu iti na transform nga lives na daytoy programa tayo niya. So, ijay Cordillera alone, adu iti nangangag tayo kan nawit witness tayo nga lives iti beneficiaries tayo nga talaga nga nag-transform ga po iti panag-provide iti support ti gobyerno just like no daytoy panagadal da iti tertiary education. So nabanggit ko matatay ma'am ada iti more than 11,000 nga graduates tayon nga actually right now kat kayat mi or ongoing iti plan mi to trace them tapno makita tayo no anya ba dagijay pinaka-impact na dito nga program in terms mat iti panag change da or panag-improve da iti biyag iti families damat. And we are also proud nga mai-present kadagijay graduates tayo iti tertiary education subsidy kan tulong-dunong program kat adu kanya da iti active nga professionals tatay niya. So as of February 19 nga data tayo kat ada iti 71% kadagijay graduates tayo kat board courses iti napalpas dak isu nga as of now ada iti more than 4,000 professionals tayo. So nagadua po iti beneficiaries tayo nga nagbalin nga professional teachers, nurses, criminologists, dagitoy agriculturist tayo. So isu diay iti maysa nga positive nga impact na daytoy programa tayo. So adamot laeng dagijay dadu mga na-witness tayo nga testimonials iti graduates tayo, ada dagijay nakagraduate at sa wakas ada iti nag-graduate iti college kadagitoy dadu mapiman nga families tayo nga handa ma-afford dati iti higher education, handa nga kaya nga agpa-college, di ay adu iti istorya matlaeng or adu iti beneficiaries tayo nga gapo iti free higher ed, gapo iti TES kat nakapalpas or adda ti uray maysa nga nakapalpas iti family da iti college level. Kan isu diay iti makitkitan tayo nga kaya tayo nga baguon iti Filipino families nga at least tatak at ikon-consider dan iti panag tuloy iti college level tapno mabaliwan da dijay status iti pamilyada. So adamot lang actually iti recent nga top 4 beneficiary tayo nag-top 5 isu na ijay social work licensure examination ni Miss Arlene Guay from Ifugao province. May samot lang isu na nga tertiary education subsidy beneficiary and at the same time kasali isu na iti active isu na nga beneficiary iti 4-piece program iti DSWD. So may samot lang isu na or di ay ni mother namot lang kat may isa nga solo parent nga isu na lang iti provide para kani Arlene while she is studying in Cordillera Career Development College. Ngam kitan tayo piman tata na hanlang isu na nga nakapalpas kundi nag-top 4 pa isu na ijay top notcher pa isu na during the examination. Kan tata happy isu na nga mang-share kanya tayo nga ada isunan ijay Municipality of Lagawe as a social worker kan proud isunan nga mangibaga nga kaya nan nga ma-providean dagijay kakabsat na iti support. So same mat lang ada dagijay beneficiary tayo mat lang ijay University of the Cordilleras, ada ti twins tayo ijay amo tayo mat nga ti TES han tayo nga bilbilangan no manuti kan tayo iti maysa nga pamilya. So ada da Salvi kan Silvet Bagilat twins ijay University of the Cordilleras nga tatakat nakagraduate ni Salvi as iti Bachelor of Arts in Political Science kan intuloy na matlaang iti law. Iso nga I am encouraging Jenny Claire ta syempre adamot gayam balak nang ag-proceed iti kwa no kayad ni Salvi kaya much for sure di ay. Ayan. So ni Silvet mat nalpas na matlaang iti Bachelor of Science in Psychology.
tatakat licensed professional teacher isuna, at the same time licensed pa nga psychometrician. So those are just few of the millions or thousands of stories nga na-create or nabagot iti biyag nagapu kadag ito'y programa tayo. So ada iti magazine nga na-produce, actually it is the inspiration of the magazine inya ta kayat mi nga i-share or kayat mi nga i-document dagiti successes iti beneficiaries tayo. So ada dijay e-magazine iti CHED Unifast Cordillera isu dijay kinga, actually isukot local term isu na iti Kalinga. So Kinga means kayat mi voice. nga iko nga dito iti nagapuan na diyay nagan iti magazine mi. And then ada iti quarterly nga issues mi, actually na maipopost mat lang isu na iti CHED Unifast Cordillera nga website mi. So feel free nga ag-browse ijay dagijay estudyante tayo nga medyo mauawan ti inspiration or medyo kayat nan nga give up. So we encourage you nga buyaon dagijay, basaan dagijay stories iti beneficiaries tayo tapno at least makita tayo nga uray no anya ti challenges tayo kat kaya tayo nga makatropos iti eskwela tayo. Ayun. So, very nice. Di ba, ma'am, uray may sanang, iti may nga pamilya, iti malpas, aglipas from being a test grantee, kat nagdakkel nga tulong dayta. Kasi once nga adan iti na-produce tayo, being a test grantee, kat tulungan ang tumot dagi jay siblings na ken parents na. Yes, ma'am. Isu jay ko nadapiman nga we are breaking the cycle nga kuan iso nga we are targeting na dagijay awanti family awanti graduates ijay family dapat we support them tapno at least ma-break tayo jay cycle iti poverty through education. Tama po. Ayun. So there you have it. So iti trend ngayon kat trend tatangay kat amin nga transactions kat ada dagitoy fake. Ayan, ada iti misinformation, ada dagitoy scam kasi di ba antay maiwasan dayta. Ket may sangarod gamin dayti CHED Unifast ngay kat kwa amo tayo nga napaka-importante iti function na para kada ito nga students tayo ket tayo kayat ko nga maamuan or kahit tayo nga maamuan from Dr. Palek no kas ano nga ma-identify iti fake news or misinformation tapno adat awan to ubing tayo nga mailawlawan kakarono during the application or tapno maiwasan dagitoy ubing tayo or mailihis dagitoy ubing tayo from any misinformation or fake news regarding CHED Unifast. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Dahil napaka-importante po na i-guard natin yung safety ng ating dun sa mga beneficiaries tayo, ma'am, inya ti yun unak the beneficiaries tayo or grantees tayo dapat kitaan nyo inya hanyo nga i-share dayjay PIN number lalo kat tatakat through land bank tayo hanyo nga i-share dayjay card yo da kayo lang dapat ti makaamo dayjay PIN number nya hanyo nga ibabaon ti friend yo or kung sino na close sa inyo i-guard yo dayjay ket dagitoy met incoming nga first year incoming college students tayo or dagitoy kayat napay or naka-enroll dan dagitoy kayat na nga aga-avail daytoy programa tayo nga tertiary education subsidy ti may ibagami ditoy ket han nga awan ti application online nga itadmi nya so consult yo dagiti focal persons ti higher education institutions no anyaman ti pag-enrollan nyo or no saan kayo naka-enroll no anyang school kayo nga naka-enroll so birukan nyo lang dagiti focal persons ti Unifast or scholarship coordinator taagpag-guide kayo kanyada ulitin mi haawan iti online application through Google Sheet or whatever so
haan nga kasjay ti application nya. So and kaya't mimot nga ipaamo nga tatta the tertiary education subsidy awan pay iti call for application ti academic year 2026-2027 awan pay. Yes, So ma'am. again dagijay incoming nga ag first year yun na mention tatay ni Ma'am Jessie ni nga adati kwatayo para ti 4 piece kat apang kayo ag-enroll ijay school nga pag-enrollan nyo then birokon nyo na lang dagijay focal person na ti Unifast. Kano ag-enroll kayo, DJ ulitak man i-emphasize ko, DJ inbagan ni Sir Bernard Tatay, nga dapat careful kayo, ijay informations nga itadyo, ijay i-fill out yo. Ta DJ ti importante, ta na ibagamit tatay, nga DJ ma'am nga iti mai cross-match, ijay listahanan ti DSWD. Kan dito'y 4 piece iso nga importante dagiti informations. So never nga ag-upload kayo no adaman ti makita yo ijay Facebook nga ag-openen ti application han kayo nga mamatpati ijay. No adaman ti agibaga nga i-share yo ti personal information in any website hanyo nga patyen dijay. So tignan ninyo yung legit na website ng CHED Unifast and your respective HCIs. Ti pinaka importante or ti napintas nga ramidan nyo i-consult yo ijay iskwilaan tapno isuda ti mang-guide kanyayo. Okay? So for example, no ag-enroll kayo ti KSU, biro kanyo ni Sir Bernard. Ta isunat ti kini Ma'am Jen, ta isuda ti maka-guide kanyayo. So careful tayo ijay kunadang phishing scam. Tama po. Ta daytoy ket alaan da ti personal information nyo. So again, han kayo nga agit-ited, basta-basta agited ti information. Baka dati gibaga nga, sige tulungan da kayo, mapaspas yu ti application. Dito i-fill out yu dito information nga dagitoy through Google, no kunada, haan kayo nga mapatpati ijay. Kasi ti sumaruno ijay, usually ma'am, di ba, alaan dati personal information. Ti sumaruno, ibagada nga, ada ti application fee, baka kunadan ton, tapno napaspas-pas. Hang awan ti agkol-collect iti application fee and others. Yun po, Ayun. ma'am. Okay, so ayan po, tama po si ma'am. So, klaro, awan ti mabayadan or whatever nga maipopost over the social media kathaan nga dagos nga mamatpati. Anyway, kas na ibagana ada dagiti focal persons in every university or college or HEI adala ti focal person nga isuti i-approach tayo. So once again, ti focal person for Kalinga State University is no other than Sir Bernard Ganotisi. Yes sir, baka dapat inayon mo. Yes ma'am, for the information of our students, ang office po ng Unifast here in Kalinga State University is located at Law Building, second floor, or Bodong Hall po sa second floor. And you can also message us for any inquiries or questions. Kasi if kung may mga tanong kayo, the best point person na pagtanungan is yung mga focal persons natin. Kasi kung hindi rin namin alam, tinatanong din po namin sila from the region, sila Ma'am Jezini. So the official page of KSU Unifast is KSU Unifast po mismo. May page po tayo, then you can also ask. And then you can also message us if you want to be added sa ating group chat, sa ating mga, for the grantees na hindi pa po na isasama sa ating group chat. Ayun. So, that's from Sir Bernard. Yes, so time check, it's already 3:16 in the afternoon, but before we go further for some before ma'am will give some upcoming activities, and of course adalang ti basit nga, adalang ti may nga question da. So anyone can answer?
kuna na to regarding the delay of stipends, anya po the explanation direct from you as from the CHED Unifast focal persons, kasi ada dagihan tayo maiwasan nga query and concerns. So it is really a frequent question, no, apay nga nagbayag, apay nga kastoy, apay nga na delay. Yes. Yes, ma'am. Regarding po dun sa delay, totoo po yan, ma'am, na may Yes, delay. Dahil po sa ngayon po, wala pa po tayong cash. Hindi po kasi direct na yung cash ay nasa atin sa opisina sa CHED Unifast. So actually po, marami pa pong dadaanan na government agency po yan. So dahil po sa kakulangan ng cash mula po nung November, actually, kaya po na-hold or wala po tayong disbursement noong mula nung November, December, January. So ngayon po na-receive, may part po na na-receive po kami dahil last year po we had about 420 million na hindi po bayad na financial assistance. So meron po kaming natanggap nung last week na ng March, I think yun, na 42, tama ba? 42 million, na yun po yung inumpisahan na po namin na dinisburse. Opo. So, hopefully na tuloy-tuloy na po ang pagtanggap namin mula sa DBM ng cash para ma-disperse na rin po namin or mabayaran na rin natin ang ating mga grantees. Ayan. So, sana po mag-give more time para sa amin para ma-disperse po ang ating late na payment. In short, patience is a virtue. Yes, ma'am. I just want to ask, I add din po sa sinabi ni Ma'am Palek, sa part po ng Kalinga State University, actually already released lahat ng mga amounts na na-receive ng Kalinga State University. The only remaining balance na hindi pa po na-release is yung recently releases ng April 15. So, kare-receive na lang natin. So, on process na rin siya. So, expect po natin within next week ma-receive natin na din ng mga students po natin. So, same din po sa case ng ating CHED car. And always din namin na sinasabi na maghintay and have patience kasi hindi naman galing sa pondo ng KSU. Yes, actually yung tama. binibigay natin. We're just waiting din po sa binibigay ng national. Opo, tama yun. So again, patience. Ayun. And congratulations, paldo ang mga students natin kung ganun, sir. Ma-receive na mo tinaminan. Ayun. Okay, so moving on, may we now have when we go back to Ma'am Jess, kung ano pa yung mga upcoming activities natin sa CHED Unifast. Ayan, so hanlang po apo nga DJ financial assistance lang iti urayan tayo DJ CHED Unifast niya. So just like Miss Jenny Claire, DJ na nakatulong kanya na DJ may samot lang nga project tayo isu DJ Project Marites, which is an inclusive training on entrepreneurship. So isu iti may nga project iti CHED Unifast car para dagitoy beneficiaries tayo. Tapno at least kung nagarod ni Miss Jenny ag-collect da iti experiences and skills before da pay nga ag-graduate. Kasi actually no rugidan nga agtrabaho kat awanan ti oras da actually nga attend ti orientations, webinars and trainings. Isu nga we are inviting everyone karkaro dagitoy ongoing nga beneficiaries tayon ma'am adagamin iti programa tayo nga
Seedling or the Skills Enhancement, Engagement and Development, a learning initiative to nurture grantees. So isuday ito ikat online series of webinars, ma'am, nga ag-provide tayo iti webinars para dagitoy grantees tayo no anyaman dagitoy usually nga kailangan da nga topics. So dagitoy topics nga i-provide tayo magapgapumat laeng no anya dagitoy i-request ti beneficiaries tayo. So han isuna nga naka-center lang iti maysa nga topic from leadership, from handling stress, anxiety, dagitoy AI tayo, dagitoy digital technologies tayo. So adu apo iti topics nga i-provide tayo or webinars para kadagitoy beneficiaries tayo. Tako na garod ni Miss Jenny Claire kat collect dagitoy experiences, collect you dagitoy skills kasi daytoy webinars tayo kat ag-provide tayo iti certificates nga mabalin nga mausar dagitoy beneficiaries tayo inton ag birok dan iti trabaho no makagraduate dan. So han lang isuna nga webinar nga kailangan yung attendaran kasi beneficiaries kayo iti TES or TDP, but actually it is more on developing you no kasano kayo nga agbalin nga productive nga workforce in the future. So also dagijay orientation rollouts tayo ada iti purpose na dagijay it is to orient you no kasano kayo nga ma-retain ijay program no kasano kayo nga han nga maikat kasi usually dagijay da duma adu po iti rollouts tayo iti orientations tata kasi kayat iti CHED Unifast and of course dagitoy partner institutions tayo nga no adati maala kuma kat graduate da as beneficiaries han nga jay maikat da naka-enjoy da lang ti maysa nga sem kat naikat da kasi handa nga finalo dagijay policies iti program. So ti kayat tayo dagijay amin nga maala tayo mapag-graduate tayo kasi jay tapno dijay impact iti program kat makita tayo matlang ijay every beneficiary nga maikan tayo iti subsidy. So always po dagijay updates me on webinars, on orientations ada po ijay official website me dijay CHED Unifast Cordillera nga Facebook page. Ayun. So there you have it from Ma'am Jess. So, adu pay gayam the programs iti Unifast, CHED Unifast. Okay, so again, kahit mi nga remind manan nga no i-follow yu lahat ano to website or FB adati FB page niya FB page. Uray mo ti KSU kasi i-share yung matlang inyan dahil aga po iti CHED Unifast updates. Ayun. Okay, so awanin santi kwan siguro adumatan ti na-share tayo binsa-binsa tayo naitid tayo nga updates kada gito'y parents and kasama da gito'y ubing tayo nga beneficiaries tayo or grantees tayo ket ken paramot kadagi incoming nga college students nga prospects nga agbalin tumat lang nga grantees or beneficiaries tayo. Okay, so we go back again to Ma'am Palek kung you have any closing message or yes, call to action for our grantees and for the listening public. Okay, again, we hope na through CHED Unifast kan dagitoy partners tayo nga HCIs tayo ket maabot dagitoy ubing tayo nya agkaroon dati kalidad na edukasyon abot na dahil po dito sa programa ng CHED Unifast in partnership with our HCIs nga Universal Access to Quality Tertiary Education Act nya ket dawatan niman dagitoy viewers tayo kan dagitoy naka-tune in kanya tayo nga itultuloy da kuma ti panagsubaybay da ditoy UACT time tayo ditoy KSU online radio. Yes. Kan on behalf of our CHED
CHEDCAR Regional Director, Dr. Serafin L. Ngohayon. Agyaman kami unay, karkaro iti kini Ma'am President ti KSU, Dr. Joy Grace Doktor. Ta inikanda kami ti panawen tapno mai-share mi met dagitoy programa iti CHED Unifast Car ken amumi nga diay nga ron bagaktatay nga naka-work from home pero nandito pa rin kayo para sumuporta sa aming implementation of the CHED Unifast programs. Yan lang po. Yes, ma'am, and it is of course our pleasure nga ano sa inyo lata nga umay na kami dandanunan. Yes, ket nagdakkel nga panagyaman may dakkel nga tulong yo dayta nga actually nga sacrifice yo nga umay ditoy tapno lang maibinsa-binsa ken kanayon nga ma-orient dagiti nga grantees tayo. Yes. And Ma'am Jess, any parting message for our listening public? Ayan, last message po sa ating lalong-lalo na po sa ating mga ongoing beneficiaries. Relax lang po kayo dyan at nagtatrabaho na po ang CHED, Unifast at KSU para sa inyong mga benefits. So, magandang araw sa inyo. Yes, sir. And Sir Bernard? Ayun, so with regards lang sa keep posted lang po sa ating KSU page. And then yun lang. maiging magtanong sa amin kapag may mga inquiries. So kapag may hindi alam, magtanong lang. Ayan. And yes, Miss Jenny Claire, anyamot iti message mo, parting message mo para kadagito nga mga dumdumngag kada tayo. Kadagay students ipapatid da lang ti eskwela da oren nya tirigat ti biagkin thank you naman kadagay supports iti coaches ko nga ni Ma'am Mika Doliyaw, Sir Roy Torres, Sir Jaime Cabalan and Ma'am Grace Esmeralda ken din mi nga ni Juan Moshi M. Duyan and dagay instructors ti public ad. Thank you. Yes. So kan dagimat lang padpadam nga athletes mamisdakan to no. Di ba? Kan patimat lang da kami nga mangsursurot kada kayo mamisminto sika. Ayan. Okay, so there we have it. So time check, it's now 3:29 in the afternoon kat dita nga rod nga nagpatingga iti very fruitful discussion tayo. Iti dating nga special segment iti talakayan sa universidad on our KSU online radio. Kat on behalf of the university president, Dr. Joy Grace P. Doctor, I express our heartfelt gratitude, of course, to the Unifast Cordillera and to the CHED Regional Director, Dr. Serafin Ngohayon, for this opportunity. And we look forward for more collaborations with Kalinga State University. Dita nga rod nga nagpatingga iti program tayo ket until our next segment again, ma'am and sir, ket ati garod iti angkor tayo itata siak ni Mary June Wakas ket mangibat-bati kami iti naimbag nga malem ket enjoy your break. 3 o'clock enjoy your break. And for our visitors, our guests from the Unifast Cordillera, ket once again agyamayaman kami unay ket happy trip going back to the ang tawag ito going back to Baguio kunakuma. Ayan. That end our special episode with CHED Unifast Cordillera. Thank you for joining. Keep tuned to KSU Online Radio.